Barcelona, and my name is Amazing Z. Sorry about that. I got covered. Amazing ZXD band here, and welcome back. I'm gonna show you something cool. No, that was bad. Let's go play. Sasiyan yan. Video. Sasiyan yan. Video. Naprap. Ray. Po? Sasiyan yan. Ah. Oo, off mo ito kasi wala namang nakikinig. Okay, so what you want is it's now that midnight. Let me see. So it's past. Let's try and Survivor. Easy. Let's see what happens. Continue. No seats. Ipinasara pansamantala yung klinika kung saan nakakahay ang isang babaeng negosyante matapos siyang sumailalim sa 3 operasyon kabilang ang liposuction. Inspeksyon na rin ng mga otoridad ang klinika at napag-alamang kulang pala ito sa mga requirement para makapag-operate. Suspect, I don't have it. I don't have it. Sa table na ito, isinagawa ang 3 medical procedure kay Cheryl Anabes sa Turkey. Ang video ay binigay sa GMA News ng mga taga-Mandaluyong City Hall Health Department. Na-inspeksyonin nila ang Icon Clinic kaninang umaga kasama ang mga taga-Department of Health. Lumalabas sa inisyal na pagsisiyasat ng pulisya. 3 procedure lumalabas na ako rin maraming nagsasabi na dapat isa-isa lang. We're gonna go right there for a sec. First, we gotta get this wood. It's not enough. Siyempre alam ng doktor yun kung It's not enough. bakit piniling operahin yung anak ko kung hindi kakayanin ang kakayanin. Tapos sa operahan nila, Can I please sing for a sec? I mean, 29 na taong gulang, single parent si Cheryl sa kanyang babaeng how bad can I be? I'm just doing what comes naturally. How bad can I be? How bad can I possibly be? Well, there's a principle in nature. Because every creature knows. Called survival of the fittest, Check it, this is how it goes. The animal with the wings got a scratch and fight and crawling, bites and punch. Why the animal did that? Why someone else? La 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 la. I'm just saying how bad can I be? I'm just doing what comes naturally. There, another wood. I need to remember that I'm going to step backward so I can remember that the castle is right over at my back.
nila dun sa Could I still ginawa see nilang it mga from me? procedure. Pinagpapaliwanag ng I yung Special can still Investigation see. Task Cheryl, sina Dr. Jose Jovito Mendiola at Dr. Samuel Eric Yapuanco, ang dalawang doktor na nagsagawa ng medical procedure, pati ang tatlong staff ng clinic. Principal Hiningan na din rin. ng paliwanag ang kamag-anak Almost ni at the Cheryl freaking na kasama niya nose. sa medical clinic. Go to Survival of the Fittest. Ang abogado ng Survival of the Fittest. Executives is how it goes. una nang sinabi The ng animal abogado that wins ng gotta Icon scratch Clinic and na fight and nakikipagtulungan crawl and sila sa fight and investigasyon. run. Pero may iba pang See, I knew what I could still steal from me. Registrado at regular na nakapagbabayad Now ng I buwis go with you ang with it. Icon Plastic Surgery and Dermatology Clinic na classified bilang isang medical clinic. might Pero have kulang ito ng requirements didn't para see makapag-operate. Inaano po namin the ito yung tinatawag na parang ambulatory Mr. surgical Rizzo services. Exler Yun po ay went in here, so I'm gonna see what's really in here. Ayon sa Mandaluyong I'm City gonna Hall, see ang if iba there's pang a papeles ng hole medical on clinic. top Ang of dalawa po this. yung ginawa nilang But if company, there's yung, none, that means Mindscape it's at saka yung Icon. Actually, it's a joke. ang talagay doon It's is like- sa Mindscape. Lucky. Pero ang nagpapatakbo No! is yung Icon. Oh yeah. Yung Yes. Icon. So medyo may problema. Dahil sa mga nadiskubre ito, pinasara na muna ng City Hall ang medical clinic. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Marami pong dapat isaalang-alang ang sino man ang gustong magparitoke. Unang-una, kaya ba ito ng inyong kalusugan? Biyasa ba ang doktor na gagawa ng operasyon? Yan ang tinutukan ni Ian Cruz. Beautician at dating entertainer sa Japan si Gades. Kaya importante raw sa kanya na maging maganda. 2005, nagpatango siya ng ilong at nagpa-inject ng silicone oil para palakihin ang kanyang puwet. 2007, nagpadagdag siya ng baba. 2010, Oh ang dibdib my naman niya, pinaayos niya. At noong isang taon, ang eye bags naman niya, ang pinatanggal niya. Kung may budget ka na No. kaya-kaya mo ipagawa yung procedure, Let's then, continue. kaya lang yung kakayanan ng katawan mo, kung kakayanin talaga yung procedure. Pero may hangganan ng tapang ni Gades pagdating sa pagparitoke, lalo na kung ang gagawin ay operasyong kailangan ng general anesthesia. Baka mamaya pag na-over yung operation sa akin, hindi ko na rin kilala yung sarili ko eh. Ayon sa dating presidente ng Philippine Medical Association, na minsan na rin daw nagpaliposuction. Maraming pwedeng dahilan ang pagkamatay ng isang inoperahan. Isa na rito ang atake sa puso. Kung mas marami procedure, siyempre mas tumatagal yung exposure time sa anesthesia, di ba? And siyempre, pag tumatagal yung exposure time, tumataas din yung stress sa ating puso or to different parts of the organs. Sa cosmetic surgery, maaari niyang isang operasyon lang ang liposuction, bust at butt augmentation. Ang taba na kinuha sa tiyan, nagagamit daw kasi sa augmentation ng dibdib o puwet. Pero sa lipo, maaari raw mapulabog ang fat cells na pwedeng maging sanhi ng fat embolism. Ang ibig sabihin ng embolism, kumalat sa buong parte ng katawan yung taba and causing obstruction, especially to the pulmonary circulation and pulmonary respiration or respiratory system, which will lead to respiratory difficulty. Mahihirapan siyang huminga. Pag nahirapan huminga yan, kulang ng supply ng oxygen sa utak, pati sa puso, pati sa kidney. Ito na maging sanhi ng kamatayan. Habang inoopera ang pasyente, importante din daw na monitor ang kanyang vital signs. Payo ng mga doktor sumayon muna sa iba't ibang Yep. mga test para alamin kung kakayanin ng inyong katawan ang No! gagawing operasyon. Alamin din ang credentials ng inyong doktor para malaman kung isa siya sa kanyang larangan. At dapat alam nyo ang mga peligro ng gagawing operasyon. Ian Cruz, nakatuto, 24 oras. Pasintabi po sa mga naghahapunan. May natagpuan pong 2 putol na binti ng tao sa gilid ng MacArthur Highway sa Malolos, Bulacan. Pareho itong kanan at hinihinalang mula sa 2 babae. Nakatutok si Steve Elisan, exclusive. Bahagyang sunog at tila naagdas na ang 2 putol na paang ito nang matagpuan sa tambakan ng basura sa gilid ng MacArthur Highway, Barangay Dakila, Malolos, Bulacan kahapon. Bawal dito magtapon. Kaya nga pag umiikot-ikot din kami dito. Para kung sakali, mahuli namin yung tatapon ng basura. Ayon sa mga otoridad, posibleng pinahirapan ng katawan. Parehong kanan daw ang paa at hinalang parehong sa babae.
hindi raw agad mapapansin lalo't inihalo ito sa tapunan ng basura. Bukod sa madilim, hindi rin daw pansinin ang lugar. Sinunod na ng Malolos Police itong bahagi nito pero wala na rin silang natagpo ang iba pang parte ng katawan ng tao. Sa tansya nila, nasa 3 hanggang 5 araw na mula nang maitapon yung mga paa rito. Hindi nila masabi kung sadya itong sinunog o nasunog na lamang dahil nagkaroon din ng grass fire dito ilang araw na nakararaan. Palaisipan pa sa mga otoridad ang pagkakakilanlan ng biktima. Parang ginamitan ng ano to, yung hindi ginamitan ng kamay, yung parang may machine. Maganda yung pagkabutot. Inalerto na ng Malolos Police ang kalapit ng mga police station baka sakaling may naitapon din bahagi ng katawan ng tao. Pero wala pa raw na i-report na nawawala. Posibleng taga-ibang lugar ang biktima. First time yan, chop-chop na parte ng tao. Malolos na ganyan nasa kasurata along the highway. Isinailalim na sa autopsy at DNA test ang dalawang paa na nakalagak sa isang punerarya sa Plaridel, Bulacan. Steve Delisa, nakatutok, 24 oras. Tatlong lalaki mula sa isang barangay sa Nabota sa Ano yan? Kaya natapos silang sunod-sunod na tagpo. Ano yan? Pagkaanak ng isa sa mga biktima ay hindi na umaasang makakamit nila ang katarungan. Si Maki Pulido. March 20, nakatambay ng dawang 16 anyos na si RJ Sultao sa kanto malapit sa bahay nila sa Area 1, Barangay NBBS Nabotas nang lapitan ng 3 lalaki. May tinanong daw po sa kanyang litrato kung nasa litrato. Tapos sumagot po siya na kilala niya. Sinama na po kasi nakay na po siya ng motor. Tinakpan yung kanya ng tapo. Tapos may pinututuro po sa kanya. Pero hindi na nakitang muli si RJ. Matapos ang 4 na araw na paghahanap, bangkay na ni RJ ang natagpuan sa Eskinita, malapit sa kanilang bahay. Nakita namin siya nakatago ng kamay niya. Tapos nakatagilid na siya. Siguro nakaluhod siya. Pagbaril sa kanya, natumba siya patagilid. Ang alias Muslim na hinahanap ng mga lalaking nagsakay kay RJ, kinilala ng mga taga rito na si Jeremy Sahorda. Sa kwento ng mga kamag-anak, nang hindi raw mahanap si Jeremy, dinukot ang kanyang amang si Jose Sahorda na nadatnang natutulog sa bahay. Natagpo ang patay si Jose kinabukasan ay isang tama ng bala sa ulo. Nung araw na matagpuan ng bangkay ni Jose Sahorda, pinasok din ang bahay ng 20 anyos na si Axel John Rodriguez sa barangay NBBS din. May pumasok po kasi dito mga nakamotor, sabi nila. Nagdadang sa kasabi niya, nakakilala kang AJ, yung may tattoo sa kamay. Sabi ko, wala po kasi dumanala. Tapos pumasok po sila dito. Tapos nilakaputan kuya ko, pinalabas nila. Mama ko hindi makapasok dito sa sobrang nervous. Magpunta namin sa labas, sabi ko ng mga lalaki, sundan na lang po daw namin sila. Sinundan namin sila kuya. Hindi namin sila nasundan kasi sobrang bilis na. Pagdadrive nilang puro motor. Pagkatapos ng ilang oras, natagpuan ang bangkay ni Axel John di kalayuan sa kanilang bahay. Ang ina ni RJ Sultao hindi na umaasang makamit pa ang hustisya sa pagkamatay ng kanyang bunso. Magreklamo po ako kung wala naman din po akong mahahabol. Lahat naman ng nabaril dito, wala naman ang imbestiga sa kanila eh. Wala naman nagtanong na pulis. Tumangging magpa-interview sa harap ng kamera ang hepe ng Investigation Division ng Navotas City Police. Pero tiniyak niyang iniimbestigahan nila ang mga kaso ng pagpatay. Sa pinakahuling datos ng PNP, umabot na sa 5,882 ang mga kasong tinatawag nilang homicide cases under investigation mula noong July 1, 2016